Glory to God, glory to God, in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God, hallelujah. At nagano tayo sa mga kailangan na prayer request bago tayong magpapatuloy. Kung mayroon po, kung wala na po, praise God, tayo po ay magpatuloy at salamat po sa inyong banal na presensya at salamat sa Diyos Panginoon ng kanyang banal na presensya na siya nagbigay ng lilit po sa kabila ng kalagitnaan mga init ang panahon at kanyang kalulatian na nagbigay sa atin ng shadow na nagbigay sa atin ng liling. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi po nagbigay ng hallelujah. Praise God, ang kabiguan sa mga dumudulog po sa Kanya. Okay, at salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan. Our topic today is power of God's presence, ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos. In Genesis chapter 3 verse 8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hide themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Kahit po ay manalangin mapagpalang Ama, hallelujah sa iyong banal na presensya. Ang tao ay natatago, Panginoon, dahil po, Panginoon, may mga suliranin, ngunit po, kung dahil ikaw, Panginoon, nabigay ng lilim sa iyong, Panginoon, banal na presensya po, Panginoon, Lord. Ugad sa umagang ito, salamat po, Panginoon. Hallelujah! Ang pupuri, ang kalulatan sa mga Panginoon, at mga sa kabalantan namin po sinasawa in Jesus' name. Oh God, bless everyone, Panginoon. Fill everyone the Holy Spirit, Panginoon, Lord. Let your kind of glory, Panginoon, dwell upon this place, oh Panginoon. Ikaw magbigay ng kasiyahan, kaligayahan, satisfaction ng aming kaluluwa po, Panginoon. Lord, hallelujah, we are here to worship you, Lord. We adore your Spirit and in truth, hallelujah. Speak to us in Jesus' name. Amen and amen. Everybody say, thank you, Jesus. Hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen and amen. Praise God. Tayo po ay makapunay mo disipin. Puri na ang kabutihan at gaganda loob ng ating Panginoon. Praise God. Ayon po sa Genesis chapter 3 verse 8, sinabi ko nang maghapo na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoon, si Yahweh, kaya nagtago sila sa puno dahil sa presensya ng Panginoon. Nagtatago sila. Bakit kayo nagtatago ang tao? Nagtatago ang tao na nilalang niya dahil po may kasalanan. Ang tao kapag nagtatago, ay may kasalanan, kaya sila po ay nagtatago. Kaya huwag tayo magtago po sa Panginoon. Kaya nalapit tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Baka dito ang dito sa kanila. Mainit sa labas kasi wala pong shade o wala pong isang kaya pwede naman tayo magpasok sa loob. Buhay ng Panginoon, ngayon po ang paksa ng ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Nagtatago ang tao dahil po sa kasalanan. Kaya kailangan tayo ay huwag gumawa ng kasalanan para hindi tayo magtatago. Kaya kapag ang tao may utang, nagtatago para hindi masingil ang kanyang utang. Diba? Pero ang Diyos ay magbigay ng katugunan at solusyon kapag lumalapit tayo sa ating Panginoon. Si Adan at saka si Eva ay nilalang ng Panginoon. Ang una niyang nilalang ay si Adan. Ngunit si Adan ay wala siyang kasama. Dahil nalungkot siya, ang lahat ng mga hayop ay may kasama at siya nabigay kapangyarihan, nabigay ng pangalan sa lahat ng mga hayop. Ngunit kung siya ay nalungkot, ang ginawa ng Diyos sa kanya, sabi ng Panginoon, hindi napabuti na ang nilalang ko ay manatiling na mag-isa. It is not good for a man to be alone.
Kaya pinatulog ang tao at kinuha ang kanyang ribs sa kanyang tagiliran. At ginawa niya maging katuwang. Ito po ay ginawa niya kung babae ito maging katuwang. Kaya ang mga lalaki ay kinakailangan may katuwang. Eh ba? Puri na Panginoon, salamat mo sa Panginoon. Kaya hindi kompleto kapag walang katuwang. Pero ang buong kakumpletuhan sa ating buhay kapag ang Diyos ay kasama natin. Dahil hindi makompleto ang ating buhay kapag hindi natin makasama ang Diyos. Dahil siya ang pinagmula ng ating buhay. Huwag tayo magtatago sa Diyos. Harapin natin ang Diyos. Maglingkod tayo sa Diyos. At madama natin ang kanyang banal na presensya. Amen ba? Hallelujah! Ang presensya ating Panginoon. Kaya, ang konsepto ng presensya ng Diyos, the concept of God's presence in the central themes in the Hebrew Bible, omnipresent. Tatlong karakter ng ating Panginoon ay ang omnipotent, yan ay makapangyarihan Diyos. Ang omniscient, ibig sabihin kahit saan siya naroon, at omnipresent, ang Diyos ay napresente sa lahat na dako. Praise God. Nakikita ng Panginoon ang galaw ng tao. Praise God. Omnipresent siya sa lahat siya na dako, naroon siya. Kaya sa Kawikaan chapter 15, verse 3, ang mata ng ating Panginoon ay sa lahat na dako. Kaya Exodus 23 verse 14 ang sinabi, and He said, my presence shall be go with thee, and I will give thee rest. Ang presensya ng Diyos ay sasama sa lingkod niya at nabigay ng rest, kapahingahan. Ang kapahingahan natin ay sa Diyos. Hindi po ang araw ang kapahingahan, kundi sa Diyos. Kaya kailangan tayo lalapit sa Diyos. Kaya niya sinasabi niya sa Matthew chapter 28, verse 28, lahat na papagal, lahat na bibigat ng lupa, ay lalapit sa Kanya at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Hallelujah, all that are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kaya huwag tayo mag-mintis sa paglapit sa Panginoon. Kailangan natin ang banal na presensya ng Panginoon. Kailangan natin ang paglapit sa Kanya dahil upang magkaroon tayo ng kapahingahan. Amen. Amen ba? Tuloy natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And Psalms 16 verse 11, thou will show me the path of life. Ang Panginoon ay magbigay sa akin ng daan ng buhay. And thy presence is fullness of joy. Kapag sa presensya ng Panginoon, ay nariyaan ang buong kaligayahan. Hindi ang salapi, hindi ang alak, hindi ang inumin sa mundong ito, hindi ang mga pagkain, hindi ang mga material na bagay, kundi sa presensya ng ating Panginoon, nariyaan ang kagalakan. At sinasabi niya, at thy right hand there are pleasure forevermore. Ibig sabihin, hallelujah, sa kanang kamay ng Diyos ay mayroong kasiyahan na walang hanggan. Saan na nakuhaan ang pleasure? Sa kanang kamay ng Diyos. Anong kanang kamay ng Diyos? It is the power. The right hand signifies the power of God. Kaya kapag mayroong kapangyarihan ng Diyos, ang kasiyahan, the pleasure, will have forevermore ang kaligayahan, kasiyahan, kaluguran, naghanap ka ng kaluguran, naghanap ka ng kasiyahan, naghanap ka ng ginhawahan na sa Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan. Kaya kailangan magpamusmus tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon. Amen?
sa Hebrew, Shekinah. Shekinah means the dwelling or presence. Kapag wala ng presensya ng Panginoon, ay tinatawag ng ikabud. No presence of God. But ang Shekinah means dwelling or presence. Kaya the dwelling place of God sa mga taong nagpupuri sa Kanya. Hallelujah. In Greek words, parousia means presence or coming. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, and the very God of peace will sanctify you, both body, soul, and spirit, be preserved blameless in the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya ang Diyos na makapayapaan, Diyos ng kapayapaan ay magpabanal po sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, sa ating katawan na mapreserve na walang dungis sa pagparito ng ating Panginoon. Kaya kung hangad mo, mapuspos ka ng presensya ng Panginoon, mapil ka ng presensya ng ating Panginoon, kaya kailangan magpapabanal ang iyong kaluluwa, katawan, ang espiritu sa Panginoon, sa pagdating niya na hallelujah, magdama mo ang presensya ng Panginoon, wala problema sa Diyos. Kailangan natin ay tugunin ang kasagutin ng Panginoon na kailangan tayong magpapabanal. Kaya nagdapurin natin ang palakpakan ng Panginoon. Kailangan natin tayong magpapabanal. Amen! Praise God! Hallelujah! Glory to God! Salamat po, hallelujah, sa inyong presensya. Naririto kayo. Ang presensya ng Diyos na rito. Hallelujah! Bakit dito rito sa harapan? Pasok kayo rito. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ang presensya ng Panginoon ay nariyan. So, ang sinabi po sa Psalms 51 verse 11, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Sinabi ni David, nung siya ay nagkasala sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, huwag mo ilayo ang iyong presensya. Huwag mo kukunin ang iyong espiritu sa akin. Ibig sabihin, kapag nawala ang presensya ng Panginoon, nawala ang espiritu ng Panginoon. Bakit nawala ang presensya ng espiritu ng Panginoon kapag nagawa ng kasalanan? Noong nakagawa ng kasalanan si David, the presence of God departed from him, naging ikabud. Kaya, huwag mo sabihin na, bakit hindi ko madama ang presensya ng Panginoon? Kapag hindi mo madama ang presensya ng Panginoon, ibig sabihin, you are committing sin. Para mabalik ang presensya ng Panginoon, madama mo presensya ng Panginoon, kailangan ka lumuhod sa Panginoon, magsisi ka ng iyong kasalanan. Hallelujah! Ay sa 1 John chapter 1 verse 8, if you are confess your sin, He is faithful and He is just to forgive our sins and cleanse us our forgiveness. Kaya gusto ko ng Panginoon na madama mo ang presensya ng Panginoon. Kapag hindi mo madama ang presensya ng Panginoon sa pagsamba mo, ibig sabihin, may kasalanan ka ginawa sa Panginoon. Kailangan pagsisiyan kasalanan dahil mangingiwalang saysay pagsamba mo sa Panginoon kung hindi mo madama ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah po tayo. Kailangan natin madama ang presensya ng Panginoon. Dahil sa presensya ng Panginoon, there is a fullness of joy. Hallelujah! There is a pleasure forevermore. May kagalingan, may kasiyahan. Hallelujah! At may, hallelujah, kaluluhan sa ating Panginoon. Yes, amen. Amen. In Genesis chapter 3 verse 21 at saka 24, si Adam at kanyang asawa, nung sila ay nagkasala, sila ay nagsuot ng mga dahon ng higira dahil sila ay natagpuan nila na hubad sila. Ngunit ang kanilang mga kasuotan ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang dahon ay hindi yan dapat karapat-dapat na pantakip. Ayon po sa Genesis chapter 3 verse 7, kumuha sila ng dahon ng igos at pinagtakpi nila at ginawa nilang pantakip sa kanilang katawan dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit,
ang Diyos ay gumawa ng suot na damit, balat, na ito po ang balat ng hayop. Ibig sabihin, hindi gusto ng Panginoon na hubad ka o hubad tayo, kaya na kailangan magsuot ka ng damit. Ang damit rin ng present. Kasi nga, nawala na ang presensya ng Panginoon, nagiging hubad sila. Alam niyo, kapag wala ng presensya ng Panginoon, binigit, maging hubad ka. Kaya huwag natin hayaan maging hubad ka sa Panginoon. Kaya na kailangan may kasuotan ka sa Panginoon, may damit ka sa Panginoon, ang damit ang presensya ng Panginoon. Ibalik mo, kaya kailangan mo, masuot mo ang presensya ng Panginoon. Malungkuban ka ng presensya ng Panginoon upang madama mo ng fullness of joy. Hallelujah, praise God. Hallelujah, forevermore. Amen. Hallelujah. Kaya nung sila ay nagkasala, binamitan sila ng Panginoon ng balat ng hayop. At sila ay pinalis ng Panginoon sa lugar ng Eden. At mayroon po isang cherubim na nagbiningas na apoy na nagbantay roon sa Garden of Eden upang ilayo sila to keep the way of the tree of life. Ibig sabihin, ang tree of life, masala ay yung kakainin, hindi nila kinain nila ang masama at mabuti. Kaya kung minsan ang tao nag-isip ng masama, kung minsan nag-isip ka ng mabuti. Bakit? Dahil nakain ang ating ninuno ng mabuti at masama. Praise God. Salamat sa Panginoon. Narito ang presensya mo. Ang presensya mo ay narito rin. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Lord to God. In Isaiah 59 verse 2, but your iniquity, ano po sinabi? But your iniquity, ang inyong kasamaan, have separated between you and your God, and your sins have hide His face from you, that He will not hear. Ano po? Hindi niya pakinggan ang iyong pagsusumamo dahil sa iniquity, dahil sa kasamaan. Alam mo, naglalabig ang tao ngayon sa kapanahonan ngayon because of iniquity. Ayon sa Matthew chapter 24, verse 12, because of iniquity abound, the love of many shall wax cold. Dahil sa kasamaan na laganap, ang tao ay naglalabig. Ang kasamaan ngayon ay marami. Anong masama? Diyan lang sa cellphone hawak-hawak nyo na lumalabas siya ng kahubaran at ubastusan dyan. Kapag hindi mo i-delete, kapag hindi mo iwasan, magiging masama ng iyong mga paningin. Kaya kinakailangan, hallelujah, ating paningin, papanalin natin. Sinabi nga ng Psalms 101 verse 3, Look, I will not put wicked things in my own eyes. Huwag natin lagyan ang kasamaan ang ating mga mata. Kinakailangan nandyan ang kabanalan sa ating mga mata para madama natin ang presensya ng ating Panginoon. Walang problema sa Diyos. Ang problema na sa tao kung siya ay gumagawa ng kasamaan. Kaya ang kasalanan ang siyang magpahiwalay sa iyo o ang mga salita ang papalapit sa iyo. Kailangan natin ang mga salita ng Diyos na ating pakinggan lagi, ating sinusunod upang mapatinok ang ating buhay. Kaya sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, ano ang payag ng salita ng Diyos? Flee also youthful lust. Lumayo ka sa lahat ng kahalayan ng kabataan. Hello? Ang kahalayan ng kabataan ngayon, hindi lang kabataan, kahit mga katandaan rin. Kahit matanda na, napakalimting pa rin. Dahil sa kahalayan! Come on! Hello! Kaya na sinasabi sa kalalakasan, flee also youthful lust. Para madama natin ang presensya ng Diyos. Lumayo tayo sa kalibugan at sa kalaswaan. But follow righteousness. Magpatuloy tayo sa katuwiran, faith, sa ating pananampalataya,
charity, pagmamahal, and then peace, kapayapaan. With them that call on the Lord out of a pure heart. Kung paano tinawag kayo ng Diyos mula po sa kalinisan ng ating puso. Kinakailangan maging malinis ang puso mo. Kung ang puso mo ay suwail, salawahan, balimbing, ayusin natin. Pabanalin natin ang ating puso. Ang salawahan na puso, hindi nagsasamba. Kuminsan nagsama. Salamat sa Panginoon. Sipa kayo ngayon. Marami tayo. Ano palakaran ng Panginoon? Hallelujah, Lord! Hallelujah! Salamat po sa presensya mo, sa presensya nila. Naririnig sila. Naririnig ang presensya ng Panginoon upang kayo kausapin, upang kayo liliman, upang kayo kuskusin ng fullness of joy and pleasure forevermore. Amen. Yan po ang gusto po ng ating Panginoon. Lalapit tayo sa presensya ng Panginoon. In Leviticus chapter 11 verse 44, he said, I am the Lord your God. Ako ang Panginoon yung Diyos. Ano sinabi niya? Sanctify therefore also. Ye shall therefore sanctify. Kailangan papamadalin natin ang ating buhay. Sanctify yourselves. Papamadalin mo ang iyong sarili, ang ating sarili. For he said, and ye shall be holy. Papamadalin mo ang iyong sarili dahil at kailangan kang magpakabanal. Bakit? For I am holy, dahil ako'y banal. Hindi mo madama ang presensya ng Panginoon kung hindi tayo magpapabanal dahil ang Diyos ay banal. Amen ba? Kaya sa 1 Peter chapter 1 verse 16, as it's written, be ye holy for I am holy. Kaya nga, ang sabi mo ng banal na kasulatan, magpakabanal tayo ang ating sarili dahil siya ay banal. At ang sabi niya, neither shall ye defile yourselves. Huwag nating salawain ang ating mga katawan. Nagiging salawahan o nagiging kasiraan. Huwag niyo sirain ang inyong katawan. Huwag natin gawin sa laula ang ating katawan. Hello? Ano sabi diyan? Defile yourself. Neither you defile yourself with any manner of creeping things that creepeth upon the earth. Huwag natin salawain o sirain. Huwag natin hawakan. Huwag natin i-defile ang ating mga katawan sa pamamagitan ng mga gumagapang sa mundo nito. Sa mga gumagapang sa mundo nito. Ano gumagapang? Yun ang mga pagkain. Ang mga bawal, huwag mo dapat kakainin dahil masalula ang iyong katawan. Masisira ang iyong katawan. Bakit ang tao ay nagkakasakit? Dahil hindi niya pinabanal ang iyong katawan. Hindi nila pinabanal ang kanyang katawan. Para gumaling tayo, papabanalin natin ang ating katawan. Amen ba? Hallelujah! Amen ba? Hallelujah! If you want to be healthy, we must live holy life. Kung gusto mo ay gumaling ka sa iyong mga sakit, magpakabanal ka. Kaya nga, defile not yourselves in all manner. Huwag natin salaulain, huwag natin sirain ang ating katawan sa lahat mga uri man sa mundo nito. Kaya laganap ngayon ang sakit dahil they defile themselves. Sinisira nila ang kanilang katawan sa mga pagkain, sa mga inuman. Nagiging kain na kain, payat, tulog na tulog, puyat pa rin. Kaya, ang mga pagkain, marami po nagbubundan sa pagkain, pero nagiging sakitin. Hindi balik payat ka, basta malusog ang iyong katawan. Na lagi ka nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Ang sakit ngayon, diabetes, stroke, at heart disease. Dahil sa kinakain ng tao.
Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, defile not yourselves with all manner. Huwag natin sirain ang ating katawan sa lahat ng uri man sa mundo. Kapag alam mo mabuti, huwag mo nang galawin. Kaya sa James chapter 4 verse 17, to know God and do it not to be it is sin. Kapag alam mo mabuti at hindi mo ginawa ay kasalanan. Sabi mo sa Santiago, Kabanata 4, talata 17. Kaya gusto mo ng Panginoon, huwag natin galawin ang mga, huwag natin pakialaman, huwag natin kainin ang mga bagay na nagkasira sa ating katawan. Bakit sinabi ng Panginoon yan? Dahil sa kabutihan natin yan. Bakit sinasabi na marami namang bawal yan? Kaya sinasabi ng Ichik, hindi kumain, mamatay. Kumain, mamatay. Kumain na nga! Paano ba? Mamatay naman eh. Mabuti, mamatay ka agad kung ano pa, maglawin pa yung dila matagal no, 4 na taon, 5 taon, marami pa na ganun-ganun na pero hindi pa namatay, buhay pa rin. Mabuti na kung ikaw na maghihirap, tingin yung pamilya, maghihirap rin. Sa pag-alaga, sa mga may sakit. Naalala ko kapatiran, sabi ko sa kapatiran dito, Pastor, tagal na lang natin asawa ng request niya. Almost 3 taon na. Inuungod, buhay pa rin. Inuungod, buhay pa rin. Pag-pray mo lang, Pastor, na pumilo. Gusto niyo ba talaga kunin? Sige, sama kayo dito. Mag-pray tayo. Pagkatapos ng prayer, mamaya tinuhan ng Panginoon. Kung gusto mo kaya pa, kunin ka ng Panginoon. Kung gusto mo, buhay ka rin! Kaya, mag-ingat po tayo sa ating sarili. In Exodus chapter 13 verse 31, and the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them in the way, and the night a pillar of fire to give them light to go by day and night. Yan po ang kabutihan ng Diyos sa presensya niya. Sa panahon ng araw ng init, nandyan ang lilim ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa panahon ng gabi na walang liwanag, nandyan ang ilaw ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yan po ang presensya ng Panginoon. Yan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, sa init ngayon, bigyan mo kami ng lilim po, Panginoon, upang madamag ng iyong mga anak ang iyong kabutihan. Hallelujah! God is good! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God. And Joshua chapter 6 verse 20. So the people shouted when the priest blow with the trumpet. Ang mga tao sumigaw kasama ang mga saserdote. Inikutan nila ang Jericho ng 7 araw na ikot. At pag 7 araw na ikot, 7 araw sila umikot at sumigaw sila. Sumigaw sila at sinigaw rin nila ng trumpeta. And it came to pass at pagkatapos na sumigaw sila, and the people heard and the sound of the trumpet, and the people shouted. Sila sumigaw ng great voice, hallelujah, and great shout, malakas na sigaw, and the wall fell down flat. So the people went up into the city, every street before him, they took the city. Hallelujah. Puri na kami. Sumigaw kayo na, hallelujah! Hallelujah! Ang presensya ng Panginoon ay madama mo kapag pumupuri ka sa Panginoon. Dahil sinabi sa Psalms 81 verse 10, open thy mouth and I will fill it. Pag narito ka, nakasirado mo yung bunganga, para kang pipi at bingi, magiging pipi at bingi ka. Kaya kapag magsamba ka sa Panginoon, nagpupuri ka sa Panginoon, makinig ka sa Panginoon, hukang may nilig mo, papuri ng Diyos! Kalimutin ng Diyos! Woo! Hallelujah! Yan po. Kaya nga, nawasak ang Jericho, ang mga walls of Jericho, ang mga pader. Sige yung mga pader, parang daanan ng sasakyan ka, kakapal mo nito, nawasak. Dahil po sa
pagpupuri lang ng mga anak ng Diyos. Kaya kapag may problema ka, kaibigan, kapatid, kailangan mo lang purihin ang Diyos. So, ikaw ka sa Panginoon. Lord, tulungan kami, Panginoon. Purihin ka at God will refuge. God will restore, for He is our refuge. Hallelujah. Sinabi ko sa Psalms 84 verse 11, God is our sun and shield. Siya ang Diyos na araw at ating palanggalang. And no good things will He withhold to them that walk uprightly. Walang mabuting bagay na hindi niya ipagkaloob ng Panginoon. Anong bagay na hiling mo sa Panginoon kapag nasa presensya ka ng Panginoon, kapag hallelujah, sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, nagpapabanal ka sa Panginoon, ang mga mabuting bagay, ipagkaloob siya ng Panginoon. Naging mabuting bagay ba ang pagsamba sa Panginoon? Mabuting bagay yan. Mabuting bagay pa, may kinakain ka mabuti yan. Pero kapag wala kang pagsamba sa Panginoon, gumawa ka ng kasalanan, nanatili ka sa kasalanan, mabaot ka sa kahirapan hanggang sa kamatayan. Kaya nga sinasabi sa Ecclesiastes chapter 12, remember the Creator in the days of your youth. Alalahanin na ang Diyos na may lalang sa iyo. Kapag hindi mo inaalala ang Diyos, sabi sa verse 7, when the dust return to the earth as it was, and the spirit return to God to give it. Ang lupa, ang alabok ay babalik sa lupa dahil pinanggalingan mo ay lupa at ang espiritu babalik sa Diyos. Ano yung pagmamalaki mo? Naiiwan. Kailangan mo sabayin ang Diyos, purihin ang Diyos, makapuspos ka sa presensya niya. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Yan ang kailangan natin. In John chapter 2 verse 11, this the beginning of miracle. This beginning of miracle, the beginning of miracles, did Jesus in Cana in Galilee and manifested forth His glory, and His disciples believed on Him. Ang unang milagro ginawa ng Panginoon sa Cana, na ang tubig ay nagiging inumin na mga nagdidiriwang. Hindi po inumin nakakalasing. Kasi dalawang oring inumin. Mayroong intoxicated at intoxicated. Ang intoxicated yung nakakalasing. Ang hindi intoxicated yung ang hindi nakakalasing. Yun ang inumin. Kaya nasabi na, Diyos! Bakit kung siya bakit buwa siya ng inumin na alak? Ang tanong, nalalasing ba sila? Hindi, dahil yan ang alak mula sa Panginoon. Hanapin mo ang alak mula sa Panginoon. Wala ka nagpapalak sa mundo ito, kundi sa Diyos lang. Ang alak ay simbolo sa presensya ng Panginoon. Ang alak simbolo sa Espiritu ng Panginoon. Kung mayroon ka ng Espiritu ng Panginoon, mapuspos ka ang kaligayahan, kasiyahan na hindi mo matakuhan sa mundo ito. Kaya po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya Diyos, ang Panginoon gawa ng alak mula sa tubig. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng ni Maria, anak, wala na silang alak. Hindi pang panahon na sa iyo. Sabi niya. Kaya na, sabi ng kanyang ina, sabihin niyo, ano kung sabihin niyo, sabihin niyo. Sabi ng Panginoon, aning na tapayan, lagyan niyo ng tubig. Ano ba yung tapayan, lagyan ng tubig? Lagyan ng tubig. Nung nilagyan ng tubig, nalagyan na lahat. Nung nalagyan na, sabi niya, sumalo ka dyan, ibigay niyo sa gobernador. Tubig yan. Nung ibinigay sa gobernador, sabi niya, naubos ang alak sa nagpalabas ng pinakamasarap na alak. Wala, tubig lang yun, naging alak. Dahil yan, hallelujah, presensya ng Panginoon. Hallelujah! Hindi mo matakuan sa mundong ito. Hallelujah! Sa Diyos lang matakuan. Hallelujah! Hanapin mo ang Diyos at matakuan mo ang kasiyahan. Amen ba? Kaya, huwag kang lalayo sa Diyos. Kaya
kailangan lalapit ka sa Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah. Lalapit ka kayo sa Diyos. Si Pablo at si Silas, nung sila ay nangangaral sa pangalan ng Jesus, sila ay kinulong. Nung sila ay kinulong, ang kanilang mga kamay ay nakakadina, ang kanilang paa ay nakatali ng kadina. Ngunit ang kanilang bunganga ay wala namang takip. Ang ginawa ng kanilang mga bibig ay nagpupuri sa Panginoon. Nung sila nagpupuri sa Panginoon, hallelujah, sumisigaw sa Panginoon, at nagkaroon ng lindol, natanggal ang mga anikalas, ang kamay at kanilang paa, ang pati mga kandado ng pintuan ng kulungan natanggal. Dahil, hallelujah, sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sa presensya ng Panginoon, kapag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, kung mayroong kang anikala, kung mayroong kang kasalanan, kung mayroong manakadlang sa'yo, lumalayas sa Satanas, lumalayas sa demonyo, kapag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Amen and amen. Amen and amen. Yan ang sekreto na presensya ng Panginoon. Kapag madama mo ang presensya ng Panginoon, mawala na ang problema mo, mawala na ang kasalanan mo, mawala na ang karamdaman mo. Amen. Paglabas mo, malinis ang isip mo, wala na sakit mo, wala ka na kamigakan sa buhay dahil nabiyus-bus ka na ng kapangyarihan ng presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. In John chapter 15 verse 5 and 6, ang sabi ng Panginoon, siya ang puno at tayo ang mga sanga. Amen? Kapag ang sanga ay kailangan mamunga, ngunit ang sanga na hindi namunga ay puputulin at ihagis sa puno. Hello? Kailangan ka magbubunga. Ang puno kapag hindi namunga, pinuputol. Ang mga sanga. Kaya ang mga ubas kapag para mamumunga yan, ginagaktid yan, pinuputulan para mamumunga. Ibig sabihin, para magbubunga ka, puputulin yan ang mga marurumi, ang mga sagapan sa buhay mo. Anong puputulin yan? Puputulin ang kasalanan. Gugupitin ang Panginoon. Naalis ang kasalanan sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon. Maalis ang mga kasalanan mo, ang mga kahalayan, mga kalibugan, at mga kayabangan mo, ang mga paghihimbok, ang mga galit mo, ang mga bagay na papahirap sa iyo, ay alisin ng Panginoon niya. Ang Diyos ay mabigay sa iyo ng kapayapaan. Hallelujah! Amen! Amen! Alam mo, ang Diyos, siya lang ang ating sambahin. Wala ka nang ibang sambahin. Kapag mayroon ka pang sinasamba, tao, o gulto, o Diyos-Diyusan, o pera mo, o yung man ang mga property mo, ang Diyos ay makalubuguin. Dahil sinabi niya sa Exodus 34 verse 11, Exodus 34 verse 14, sabi niya, ako ang Diyos na mapalibuguin. Ang pangalan ko na palibuguin. Ang Diyos ay sinuso. Kapag mayroon kang sinasamba, mayroon kang tinanghal, iniudulo pa, ay hindi mo madama ang presensya ng Panginoon. Bakit hindi mo madama ang presensya ng Panginoon? Mayroon kang iniudulo, mayroon kang dinusdusan ng puso mo. Kaya kung gusto mo madama ang presensya namin, alisin mo ang dinusdusan dahil sa Diyos na sinuso, wala siya. Hallelujah! Ay, that's Isaiah 25, 40 verse 25. To whom shall we liken him to be equal? The Holy One, saith the Lord. Paano nyo kami ihambing o ipantay dahil siyang Diyos na ng isang Diyos na banal? Hindi mo may kumpara ang Diyos sa tao. May sabi nila, pwede naman na, ang tao, mayroong mga litrato, mayroong mga larawan. Kaya nga Diyos, bagyan mo ng larawan. Ang tao mo, hindi mo lagyan ng litrato, pero ang Diyos hindi mo lagyan ng litrato. Dahil sa Diyos mo panibubuin. Huwag mo ako kumpara kanino mahal. Ang sabi ng Diyos, sa Diyos sa Espiritu, sambahin mo siya sa Espiritu ng mahal, at malamang ang presensya ng ating Panginoon. John chapter 4, verse 24. Puri natin ang ating Panginoon. Kaya
bumubuti ng Panginoon. Kaya magbubunga ka sa kailangan. Paano ka magbubunga? Magdala ka ng mga tao. Salamat. Dinala niyo mga tao dito, mga kaluluwa, magsamba sa Panginoon para puspusin ang Espiritu ng Panginoon. Huwag kang pabanalin ng Panginoon. Huwag kang magbago ka. At nakakailangan mabago sa Panginoon. At purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Ang pagbabago, hindi po sa ating sarili. Hindi natin kayang mabago kung wala ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, kung wala ako, wala kang magawa. Sabi niya, without me, ye can do nothing. Verse 5. Kung wala ako, wala kayong magawa. Huwag kang magmumalaki na kaya mo. Hello? Bago ka lumabas sa iyong pangalan, i-acknowledge mo ang Diyos. Lord, gabayan mo ako, Panginoon. Ingatan mo ako. Ang iyong anghel ko, Panginoon, hindi ko kaya ang aking mag-away. Ikaw po, Panginoon, ang aking sa galangin. Ngunit kapag nagmamalaki ka, natin lang mga kaya mo. Sakasaan ka dyan, banggaan ka dyan, babarilin ka dyan. Ay marami kong ibang mga kapatid na kapapahamak dahil nagmamalaki sa kanyang sarili. Ngunit sabi na kayo, without me, we can do nothing. We are nothing. We are all at us. Kaya natin pangalan, Panginoon, ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya nga, kapag pinupuri mo ang Diyos, sinabi sa Psalms 22 verse 3, but thou art holy, for thou art habitest the presence of Israel. Ang Diyos ay nananahan, God inhabits the presence of His people. Nananahan siya kapag ikaw ay nagpupuri sa Kanya. Kapag naririto ka, kaibigan, at nakatikom lang iyong bibig, para kang pipi, paglabas mo, para kang pipi, wala kang naradama ang presensya ng Panginoon. Naririto ka, kailangan purihin mo ang Diyos upang bababa ang presensya ng Panginoon. Let us pray the glory of God dwell upon your heart. Amen? Hallelujah! Hindi si pastor ang ating pinupuri. We are not here to praise the pastor o the sinong tao. We are here to worship God, to praise God. Amen? Hallelujah! Kaya nga sinabi sa Psalms 27 verse 1, it said, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength and my life. Whom shall be afraid? Ang Diyos ang ating liwanag at kaligtasan. Kanino tayo matakot? Ang Panginoon siya ang ating kalakasan at buhay. Bakit tayo matatakot? Bakit ka natatakot? Kasi wala ang presensya ng Diyos sa iyo. Kapag ang presensya ng Diyos sa iyo, hindi ka matatakot dahil ang Diyos ay nasa, hallelujah, kapaligiran lamang ang kanyang banal na presensya. Ay sabi sa Psalms 91 verse 1, he that dwelleth in the secret of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kung tayo nananahan sa sekretong lugar ng kataas-taasan, ang lilim ng kanyang kapangyarihan ay nasa atin. Ang sekreto, hallelujah, na lugar ng kataas-taasan, kundi sa presensya ng Diyos. Manatili ang presensya ng Diyos kapag ikaw ay nagpapatuwid, kung ikaw ay nagpabanal, kung ikaw ay nagpabuti sa Panginoon, napupuri na lalangin sa Panginoon, magapa at Diyos, hallelujah, ay nananahan sa iyo. Hallelujah, glory to God, glory to God. Salamat po sa iyong lilim, hallelujah. God answers prayer. He is our shadow, He is our shield, hallelujah, amen. Nandibibiguin ng Panginoon. Sabi sa Psalms, hallelujah, 91 verse 15, praise God. He shall call upon me. Ano sabi niya? Tatawag tayo sa Kanya, and I will answer Him. Kapag nandyan ang presensya ng Panginoon sa iyo, tatawag tayo sa Kanya, at I will answer Him. And I will be with Him in trouble. Nasa, hallelujah, atin ng Diyos sa ating mga kabagabagan. And I will deliver Him and honor Him.
ililigtas tayo ng Panginoon, palalayain tayo ng Panginoon, parangalan tayo ng Panginoon. In verse 16, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. Purihin natin ang Panginoon. Ang habang buhay at ang kasiyahan ay sa presensya ng Panginoon, ipakita niya ang kanyang kaligtasan. Marami ngayon mga vitamin na mapapahaba ng buhay. Marami mga pagkain na pahaba ng buhay. Ngunit ang tunay na habang buhay, ang long life, sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Sa kaligtasan ng Panginoon! Ang mga pagkain na mga inumin mo vitamin yan, sikandarin yan. Kailangan mo ang presensya ng Panginoon upang mahaba ang iyong buhay. Hallelujah! Amen! The secret, hallelujah, things to do is to dwell in the secret place of God. And secret place of God, we are always worshiping God. Hallelujah, in the day of worship, nariyan ka sa presensya ng Panginoon. Lagi ka nagsamba sa Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Sa New Testament, ang mga alagad ng Panginoon, sila yung nagsasamba lang mga kapatid sa mga hinihiram lang ng mga templo, sa mga bahay-bahay. Wala silang ginawang mga templo. Kung ang bahay dalanginan nito ay bahay ng tingin mo, ang mahalaga nandiyan ang presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah! Hindi sa malaking building, walang presensya ng Panginoon. Ang mahalaga nandiyan ang presensya ng Panginoon. Nandiyan sa kanyang Lord of God. That you have a peace of mind. You have a fullness of joy. You have a pleasure. Hallelujah ka na Lord! Amen! Hallelujah! Ang kasiyahan ay sa Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Kaya, gusto ko ng Panginoon, ang goal natin, praise God, this year ay 300,000 soul nationwide. Dito po sa bawat local church dahil ang ating attendance, praise God, ay tip-triple natin kapag attendance tayo ng 100, ay mabiling 300 dito. Kaya na kailangan mag-win souls tayo for Christ. Magdalagay ng hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya din sabihin, kapag maging 100 dito, magdalawang service na tayo, may sa umaga, may isa pang gabi na. Dahil hindi magkasya, amen. Kaya kailangan, magdalagay ng hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya kapag kayo magpagamit sa Panginoon, pag kayo may support dito dito, magkakatapat, kung mapunta dito kung kayo mahal kayo, kapag kayo magkakatapat, kayo magpapagal sa Panginoon. Mapagamit kayo sa Panginoon. Hindi naman si Pastor, hindi ikaw. Mapagamit sa Panginoon. If you are worthy, hallelujah, to stand in the throne, hallelujah, hallelujah, the face of the Lord, God will use you. Kaya sabi ng Panginoon, hallelujah, sa 2 Timothy chapter 2, verse 21, if any man formed himself to be, hallelujah, a vessel, an honor and sanctified to meet the master use, prepared unto the works. Katagalog pa kung hangad mo na ikaw ay gagamitin ng Panginoon, kinakailangan magpakabanal ka, magpakasakbal ka, handa ka, gagamitin ang master mo, handa ka, lalaman sa Panginoon, hallelujah, God will use everyone to be a vessel of a sanctified ng Panginoon. Amen? Kaya gusto po ng ating Panginoon, ngayon, praise God, ang komisyon ng Panginoon, ang sabi niya, ang lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, ay nasa akin na. Kung may ibang Diyos pa, wala na. Dahil sabi niya, all power is given to me in heaven and on earth. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, ay nasa kanya na. Kung mayroon pang ibang Diyos sa langit, sa lupa, wala nang kapangyarihan hubad na. Dahil wala nang ibang Diyos. Amen. Si Jesus Christ lang. Amen. Ang kapangyarihan sa langit, ang kapangyarihan sa lupa, nasa Kanya. Kaya nga sabi niya, go ye to all the world, hallelujah, preach the gospel, hallelujah. Sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ang utos ko ng Panginoon, go ye therefore, kaya na, lumakad ka. Tuturuan mo sila. Bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo.
Praise God. Sinasabi ng mga Trinitarian, yan ang tamang bautismo. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Yan ang tamang tama, hindi mo sinasabi na mali. Kung tama ang iyong pangunawa. Hello? Hindi po mag-away-away ang Acts 2:38 at Matthew 28:19. Ito sa ibang sikta, parang sila ay tama, parang mas magaling pa sila sa mga alagad ng Panginoon. Hindi po magsasabong ang Acts 2:38 at Matthew 28:19. Ang sabi namin, go therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. The name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Ghost. Ang sinasabi ng name, hindi names, hindi mga ngalan, hindi pangalan. Singular. Anong pangalan ng Ama? Anong pangalan ng Anak? Anong pangalan ng Espiritu Santo? Kaya, sinabi, at pinangalan ni Pedro sa Acts 2:38, at sabi niya, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. At sabi nila, saan susundin mo si Pedro o si Jesus Christ? Saan mo susundin mo? Kapag sinunod mo si Jesus Christ, at ito sinunod mo, hindi mo pa rin maunawaan. Ibig sabihin, mas magaling ka pa sa mga alagad ng Panginoon. Ang magaling, bago lang yan. Ang mga alagad ng Panginoon, matagal na yan, sila yung usan. Hindi ka kayo kasi yung alagad. Kaya ang mga alagad ng Panginoon, naunawaan, nabuksan ka ng unawaan, na ang pangalan ng Ama, Anak, ang Espiritu Santo ng Jesus Christ. Kaya ang bautismo sa pangalan ni Jesus Christ. Dahil sinabi sa Acts 4 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is not other name given among men whereby we must be saved. Wala nang ibang pangalan na ibigay sa tao na sukat natin ikaligtas sa pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Amen. We cannot find in the Bible na ang bautismo sa pangalan Anak ng Espiritu Santo. Wala. Dahil yan ang utos at nakatubad ng utos sa buong Acts. Kaya ang buong Acts, ang bautismo nila sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Ang Acts chapter 2:16, it was not moving to one another, they're all baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi pa bumaba sa kanila, kung sila bautismo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, Acts chapter 19, dumating nung pumunta si Pablo, when Paul go to the Ephesus, hallelujah, and then he found the disciples, and he said, have you received the Holy Ghost since you believe? You have not received the Holy Ghost since you believe. We already baptized in John the Baptist. John the Baptist baptized into repentance, but he that cometh after me is baptizing you with the Holy Ghost, Jesus Christ. And when they heard this, they are baptizing them in the name of Jesus Christ. When Paul laid his hands upon them, they received the Holy Ghost and they began to speak with other tongues. Hallelujah! Kaya nga, sila na-baptize ang mga alagad ni Juan. Na-baptize sila dahil hindi pa nila natanggap. Hallelujah! Ang presensya at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga, ang pag-baptism sa pangalan ni Jesus Christ, yan ang katuparan at kumpleto po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga, sa buong Acts, yan po ang bautismo. Wala pong tatlong persona. At we cannot find in the Bible 3 person. There is no 3 person. There is no Holy Trinity. Where can you find in the Bible Holy Trinity? Sino po ang basa? Bibigyan ko kayo ng pera. O 1,000. O 2,000. May na-Holy Trinity ka? Wala po. Dahil the Word of God cannot complete itself. Dahil sinabi ko kasi naman sa Isaiah 40 verse 21, 25, to whom shall we like to be equal, save the Holy One. Kanino kami ipagpatuha, i-equal o ipantay, the Holy One, hindi is the Holy Trinity. The Holy One. At sabi niya, Isaiah 43 verse 15, sabi niya, I am the God, the Holy One, the Creator of Israel, your King, the Holy One, sinabi niya. Dalawang versikulo, tatlong versikulo, Isaiah 45 verse 11. Thus saith the Lord, the Holy One of Israel, the maker of all things concerning your Son, concerning the work of your hands, command you me. You command the name of Jesus Christ, the Holy One, hindi the Holy Trinity. Amen. Kaya, madama mo presensya ng Panginoon kapag sambahin mo.
sa ako ni Timothy, na alipin pa kayo ng inyong reliyon. Kinakailangan na palaya kayo sa presensya ng Panginoon. Sa 2 Corinthians 3 verse 17, where the Spirit of the Lord, there is liberty. If you feel the presence of God, you are free from the bondage of the religion. Hindi po rin natin ang Panginoon. Amen. Lalala po rin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, kapag nabungisman ka, sabi niya, teach them observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Tuturuan ko na kayo sa lahat ng mga bagay. Kaya sabi niya ba, huwag mo na babautisman yan. Dahil hindi na kailangan doktrinahan mo pa yan ng maraming doktrina na yun. Bago mo sa doktrinahan, kapag sumampalatay tumanggap sa Panginoon, you are qualified to be baptized. Amen ba? Bago ka mag-aral sa secular, hindi, bago ka mag-aral, magpa-enroll ka muna. Lista mo yung pangalan sa kamag-aral. Kaya nga, para malista mo yung pangalan sa akal ng buhay, kailangan ka ay mabautismo sa pangalan ni Jesus Christ para may isulat ang iyong pangalan sa akal ng buhay. That's your name will be, hallelujah, written in the book of life. Dahil sino man hindi nakapangalan sa akal ng buhay, itapon sa dagat ng apoy. Revelation 20 verse 15. Whosoever is found in the book of life shall be cast into the lake of fire. Kaya kung hindi ka pa nabautismo sa pangalan ni Jesus Christ, you need to be rebaptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sin and for the salvation. Inumpuri natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Ang uling talata ko, ang sabi ko, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Darating na ang Panginoon. Gaya ng isang magnanakaw. And which the heavens shall pass away with a great noise. Ang langit ay lipas ng matinding init at sigaw. And sabi na the element and shall melt with a fervent heat, and the earth also and the works that are therein shall be burned up. Sa malakas na ingay. Ano malingay? Kung sasabog ito ang nuclear bomb, kung sasabog ito mga nuclear weapon na ito, matutunaw. Ang sabi niya, matutunaw ng matinding init. Ang lahat ng mga gawa nito ay masusunog. Ang lahat ng mga bagay ay masusunog. Kaya nga sinabi dito, panguling talata, seeing that all these things shall be dissolved. Tingnan mo, ang lahat ng mga bagay ito ay ma-dissolve. Ibig sabihin, malulusaw, mawawala. At ano sinasabi? What manner of person ought you to be? All holy conversation and godliness. Anong uri ng tao ang kailangan ay ang pagpakabanal sa iyong mga pangungusap at may kabanalan. Hallelujah! Hallelujah! Ang magpakabanal tayo papadama ng presensya ng Panginoon. Kasi verse 12, looking for and hasting of the coming of the day of the Lord. Hinahantay natin ang madaling pagbarito ng ating Diyos. Hallelujah! Sa araw na yun, na ang langit ay masusunog at malulusaw. Ang lahat ng mga elemento ay matutunaw na matinding init. Hello? Kung minsan sabihin, mabuti ka pa may bahay. Masusunog ang bahay niya, malulusaw. Mabuti ka malapit ang pera. Ang perang malulusaw yan, masusunog. Mabuti ka pa may sasakyan. Pati sa sakit, malulusaw yan. Anong ipagmamalaki mo lahat ay malulusaw! Kailangan mo ang Diyos! Alam niyo po, ang init ngayon ay pinapadama ng Diyos at kanyang judgment sa mundo nito. Yan ang pinadama ng Diyos ang hatol niya. Yan ang init. Dahil kapag walang judgment, hindi maniniwala ang tao. Malapit na ang paghukom ng Panginoon sa mundo. Kailangan mo tanggapin ang presensya ng Diyos. Tanggapin mo ang Diyos habang may pagkataon pa. Why it is not too late habang hindi pa uli ang lahat. Hallelujah. Hindi po tayo lahat mga minamahal sa Panginoon. Pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan.
Hallelujah. Taas ang ating mga kamay sa Panginoon. Dakilang Diyos. Lord, habang tinataas ng iyong hallelujah kanila mga kamay, O Diyos, sa iyo, Panginoon, Lord. Lumalapit kami sa iyo, dumudulog kami sa iyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord. Held and the one by the Holy Spirit po, Panginoon, Lord. Ipadama mo ang Espiritu Santo sa bawat isa po, Panginoon, Lord. Ipadama mo ang iyong banal na presensya po, Panginoon, upang bumalik sila, upang mapapayapa sila, mapalaya sila sa kasalanan, mapapalaya sila sa kanikala ng bisyo ng santibutan, Panginoon, Lord. Mapalaya sila sa reliyon na kagagapos sa kanilang buhay. Kung ikaw ay nagapos pa sa reliyon, you will be set free. I declare in the name of Jesus Christ. Receive the power of God. Receive, hallelujah, the power, the presence of God, hallelujah. Worship God, hallelujah. Open your mouth and shout, Lord, fill me by your presence, oh God, hallelujah. Help me, Lord. Set us free. Palayan mo kami sa pagkaalipin ng kasalanan po, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan po, Panginoon. Haya sa kalamang sa kiya. Haya sa kiya sa kalamang. Hallelujah! Lumapit kayo sa Panginoon. The altar is open. Hallelujah. Ay, lumapit kayo sa Panginoon. Dumulog kayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, pahinahira tayo, Lord. Fill me by your presence. Fill me by your Shekinah glory. Hallelujah. Fill me by the Holy Ghost. Hallelujah. The Holy Ghost is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Kailangan mo ang Holy Spirit. Kailangan mo ang presensya ng Panginoon. Niliman mo sila, Panginoon, ng iyong Shekinah glory. Upang, hallelujah, ma-feel nila po, Panginoon, ang iyong Panginoon presensya. Hallelujah, the presence of God is a fullness of joy. Hallelujah, hallelujah. In your right hand there is pleasure forevermore. Yes, hallelujah. Pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga kayabangan, ang ating kayamutan, ang ating kalasoan, ang ating kahalayan. Sabihin, Lord, cleanse me, Lord. Make me holy po, Panginoon. In every conversation, what we eat, what we are doing, hallelujah. What manner of conversation, what manner, oh, you are doing, hallelujah. Ano bang ginagawa mo? Ano bang ginasinagawa mo? Pahingi ka na tawad sa akin, cleanse me, Lord, by your blood. Yes, hallelujah, 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 Lord. Sa gitna ng init ng panahon po, Panginoon, ipadama mo ang iyong Shekinah glory. In your presence there's fullness of joy. In your right hand there is pleasure forevermore. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Sige. Praise sa Panginoon. Praise sa Panginoon. Praise sa Panginoon. Hallelujah. Huwag mo isipin ng iyong katabi. Hallelujah. Narito ka. Hallelujah. Sabihin mo, Panginoon, kailangan ko madama ang iyong presensya. Mapuspos sa iyong presensya. Sige. Hallelujah. Kausapin mo, Panginoon. No one can fill you by the Spirit of God. Only God. Hallelujah, can fill you by the Spirit if you will worship God. If you will give your life, if you will give your heart to the Lord. Hallelujah. Open your mouth and shout to the Lord, fill me by the Holy Spirit. Open your mouth and God will fill you with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. And declare, be filled with the Holy Spirit. Alisin mo ang magasagalahan lang po, Panginoon, sa kanilang paglapit sa iyo. Lumay sa dinunig na bukas sa kanilang kaisipan, sa kanilang kapaligiran, pinapalihan na dinunig na bukas. Pangalan Jesus! In Jesus' name, I declare, hallelujah, deliverance. I declare peace. I declare the Holy Ghost and fire. I declare, hallelujah, the presence of God, the presence of God, the Shekinah glory, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, hallelujah. Sige, pray to the Lord, pray to the Lord, pray to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Sige, purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang Panginoon, Lord. Hallelujah, pagkalubog po, Panginoon. Ang iyong Panginoon, Lord, Shekinah glory. Hallelujah, presence po, Panginoon. Hallelujah, kalulungin to Jesus' name. In Jesus' name. Ipagkalubog po, Panginoon, Lord, Shekinah glory. May iyong presence, Panginoon. Sa tatay ni Panginoon, Jesus. Restoration upon His life. Yes, sa kalamayasan. Alisin mo, demonyo, managala sa kanyang isang puso. In Jesus' name. Set him free. Set him free. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
Fill the Holy Ghost. Fill this kind of glory, God, in Jesus' name. Hallelujah. Fill this kind of glory, God, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus. Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sige, pray. Pray to the Lord. Huwag mo isipin ang iyong katabi. Narinig mo ang pagpapusin sa Panginoon. Huwag mo sinusin ang Panginoon. Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost in Jesus' name. Fill the Holy Ghost in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah. Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah, Lord. Pagalingin mo si Isha ko, Panginoon, Lord. Alisin mo pag-ibig. Ano magiging mo po, Panginoon, normally. Mag-normal na siya. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, hallelujah, musiko. Yung Espiritu Santo, may nalalawin ko. Gamitin mo sa kalawatian. Hallelujah. 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 Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost. In the name of Jesus, fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost in Jesus' name. Amen. Lord, hallelujah, Panginoon. Gamitin mo sila mga akin. Hallelujah. Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost. Hallelujah. Si Darren, Panginoon, fill the Holy Ghost. Salamat tayo siya po, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost. Fill the Holy Ghost. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Sinagpento po, Panginoon. Kanya-kanya tayo baligtas mo, Panginoon. Lord, ang mga bata, Panginoon. Maging kusunod sa iyo. In the name of Jesus. Hallelujah. Maging kusunod. Nagtapos sila. Kanya-kanya kasama mo in Jesus' name. Magkawalag kayo sa iyo. Magkatuloy mo, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Mahal. Mahal, Panginoon. Ito mga kapatid. Panginoon, tapos salamat. Hallelujah. Masalit tayo sa Panginoon, Lord. Masalit sa Panginoon na mag-iwala sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Bring me family. Praise po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Salamat po rin, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat po, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Lord, sige po, Panginoon. Bless, Panginoon, Lord. Sige po, Lord. Hallelujah, Lord. I pray po, Panginoon. Hallelujah. Siya po, pinagpapala mo. Hallelujah. Narinig siya sa mga presensya. Panginoon, Lord. Restoration. Hallelujah. Hallelujah. Gamitin mo siya. Hindi naman sa kampanya ko. Hindi magamit. Hallelujah. Panginoon, Lord. Hallelujah. To the Holy Ghost. Medyo sila na sa mga pare. Panginoon, Lord. Magamit siya. Hallelujah. Sabi niya po. Hallelujah. Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa iyo, Panginoon. Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.